Nakararanas na ng drought o tagtuyot ang Cavite at Nueva Ecija. Dose-dosenang probinsya parawang maaaring madagdag dito kapag nag-peak ang El Nino. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Hindi lang po masyadong pansin pero kapos ang buhos ng ulan sa bansa nitong mga nakaraang buwan. Pero ang siyang dapat paghandaan ay ang pag-peak ng El Nino. Lalo pa ngayong dalawang probinsya na ang nakakaranas ng drought o matinding tagtuyot. Isang buwan ang naoobserbahan ng pagtaas ng temperatura sa Tropical Pacific. Ito po yung nagdudulot ng strong El Nino. Bagaman umuulan naman, madalas ramdam lang ito sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Mas umiinit po yung temperatura ng ating Tropical Pacific in terms of atmospheric indicator. Mas suppress ang convection, therefore wala or kokonti ang pag-uulan. Nitong Nobyembre ng araw, naitala ang pinakamainit na temperatura sa nakalipas na 3 dekada base sa Global Average Surface Air Data. Kaya kahit may malamig na hanging amihan, danas ang above average to way above average na temperatura lalo na sa Luzon. At ngayon pa lang ay nararanasan na ang dry spell at dry conditions sa 30 probinsya sa bansa kung saan mas apektado ang Luzon. Habang 2 probinsya naman ang nahaharap sa matinding tagtuyot o drought. Sa nagpapatuloy po na kakulangan ng ulan sa may Luzon ay may mga areas na po tayo na apektado na ng drought. So meaning nagkaroon na po sila ng up to 5 months na nagkukulang ng ulan or way below normal rainfall, especially in these parts of Nueva Ecija sa Cavite. Sa ngayon, inaasahang aabot sa 63 probinsya ang makararanas ng mas mahabang tagtuyot hanggang Mayo. Strong El Nino is expected to continue through December-January 2024. And majority of global climate models suggest that El Nino will likely persist until March, April, May 2024. Pero kung supply ng tubig ang pag-uusapan, una nang sinabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na kumpiyansa silang sasapat ito hanggang Mayo. Ito ay matapos lumagpas ng 2 metro ang target elevation na 212 meters sa Angat Reservoir. Pero sinabi ng Pag-asa na kung mapapahaba ang epekto ng El Nino at kung hindi agad magsisimula ang onset ng tag-ulan, hindi malabong magkaroon ng kakulangan sa supply ng tubig. Bagaman nakikitang hihina ang El Nino sa second quarter ng 2024, nilinaw ng mga eksperto na posibleng hindi agad makaka-recover ang mga apektado ng tagtuyot. Kaya ngayon pa lang, maging wais na sa pagkonsumo ng tubig at kuryente dahil makatutulong ito para maiwasan ang supply shortage sa susunod na taon. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.